Ama, halika at tingnan mo ito, ano ba ito? Habang buhay na akong nangingisda sa tabing dagat. Hindi pa ako nakakita ng ganitong nilalang. Ama, may sungay ito sa ulo. May kaliskis din sa katawan. Parang dragon sa aklat. Tulungan ninyo. Tulungan ninyo ako. Marunong itong magsalita. Kaya nitong makipagkapwa. Ama, humihingi ito ng tulong sa atin. Kapag muli natin itong ginapos, wala na itong buhay. Ito ang kulungang bakal ng alkalde. Hindi birong kaaway ang pamilya ng alkalde. Magdadala tayo ng kapahamakan. Ama, mag-ingat sa tinik. Hindi na natin ito mapipigilan ng matagal. Mahalaga ang mailigtas ang buhay. Bumalik ka agad sa dagat. Baka mahuli ka pa ulit. Aksu, mukhang ngayon ay talagang ang nainsulto natin ang alkalde. Ama, may kapangyarihan ang munting dragon sa dagat. Hindi rin natin pwedeng basta na lang panoorin itong mamatay. Hindi ako magsisisi. Natatakot lang akong madamay ka. Poprotektahan tayo ng Diyos ng karagatan. Lin Laudi. Ang ginawa mo ngayong araw ay talagang wala sa lugar. Lin Laudi. Ang ginawa mo ngayong araw ay talagang wala sa lugar. Alkalde. Ngayong araw ay pupunta talaga ako sa pangingisda sa dagat. Hindi ko alam kung anong bagay ang nagawa kong nakainsulto sa inyo. Lin Laudi. Hindi ka maliit kung kumilos. Kaya mong wasakin pati kulungang bakal. Pinakawalan mo ang bagay mula sa kulungan ko. Pero binitawan mo at pinakawalan. Dahil pinalaya mo ito. Kung gayon, bayaran mo ako ng 52 pilak. Ipinagbawal na iyan ang pamahalaan bilang lubos na bawal na lambat. Ikaw ang palihim na naglagay ng lambat. Hindi ka natatakot na mahuli. Ang kulungan ng alkalde ang nakapagkulong sa nilalang sa dagat. Talagang ang nahuli mo ito. Kaming buong ngayon ay kailangan pang magdusa ng kasama mo. Magdusa. Kung tunay ngang ganoon ito kalakas, hindi sana ito napigil ng isang kulungang bakal. Bayaran mo ako ng 52 pilak. Bawas 1 sentimo. Ngayon ay bubunutin ko ang iyong balat. Alkalde. Kahit ipagbili mo na ako. Wala pa rin akong 52 pilak. Walang pera. Kung gayon ay madali lang iyan. Hindi naman ako sa gramong sahaw nawawala ng katuwiran. Dahil hindi mo mailabas ang salapi. Ipasok mo na lang sa akin ang iyong anak na babae bilang asawa ng aking anak. Gawin nating magkamag-anak. Hindi ko pa ba pwedeng singilin sa iyo ang 52? Ang anak ng bahay ng alkalde ay talagang ang hangal. Mahilig pa sa pananakit ng babae. Nakapangasawa na siya ng 2 asawa at parehong pinatay niya. Hindi pwede, alkalde. Ang dalagang walang muwang. Hindi na babagay sa iyong anak na lalaki. Matandang bagay. Paano makakapasok sa bahay ng aking sahaw? Ito ay biyayang naipon ng 3 henerasyon ng hamak na taong ito. Huwag nang magmalaki at huwag nang maging kapal ng mukha. Pakiusap po, alkalde. Mangingisda ako sa dagat. Paglilingkuran ko kayo habang buhay bilang kalabaw at kabayo. Magkano nga ba ang halaga ng mga buto mong iyan? Gapusin ninyo siya at dalhin. Bitawan ninyo ako. Kayong mga malalakas na magnanakaw. Ama, sagipin mo ako. Lumalaban na ako sa inyo. Bitiwan mo ako. Ikaw na walang modo na kawawa. Dalhin mo siya pabalik. Ngayong gabi, diretso sa kuweba. Aksu. Aking Aksu. Lumayas ka. Huwag kang lalapit sa akin. Binali ninyo ang paa ng ama ko. Gusto pa ninyong agawin ang dalaga. Wala na bang batas sa mundong ito? Batas. Sa bayang ito. Ang sahaw ko ang batas dito. Kung mapapakasalan mo ang aking anak, iyan ang biyayang inipon ng inyong 8 salinlahi. Ang anak mo ay isang abusadong hangal. Sino ang magpapakasal sa kanya? Walang hiya ka. Mali na ang ugali mo. Manugang. Nobya. Gusto ko ng manugang. Kung aalagaan mo ng mabuti ang anak ko ngayong gabi, makakahanap pa ako ng mahusay na asawa para sa iyo, ama. Kung ayaw mong maging mabait, huwag mo akong sisihin. Ikaw ang nagdala nito sa akin. Hindi ko dapat pinalambot ang puso ko at pinuntahan ang mga tao para iligtas ang halimaw sa dagat. Bilisan ninyong umalis. Kung may mabagal sa inyo, wala na kayong sahod. Punong na yon.
Hindi talaga tamad ang mga kapatid. Ang sumpang panahon na ito ay napakasama. Kanina maaliwalas pa ang langit. Ngayon ay hindi na kami makahinga sa tindi ng init. Parang ihip ng masamang hangin. Matandang Zhao. Tingnan mo ang alon sa dagat. Halos abot na sa tabing dagat. Mukhang hindi na tayo makakaalis ngayon. Umalis na tayo. Sumpa sa inyo. Sinong mga ngahas pang magsalita ng kalokohan? Ngayon ko siya itatapon sa dagat upang pakainin ang isda. Langit nawa. Kung tunay kang may kapangyarihan, bakit hindi mo ibagsak ang kulog? At patayin ang hamak na hayop na ito? Inay. Ang kulog na ito ay para sa atin. Mukhang may tinamaan ng kapalaran ang kabayo na ito. Tumahimik ka. Tambak na basura. Magpatuloy tayo. Hindi ko na kaya. Kahit gaano pa karami ang pera, may buhay ka pa rin kailangang itaya. Tumigil ka. Sinong mga ngahas tumakbo? Baliin ko ang paa niya. Nababaliw ka ba? Tingnan mo mismo ang alon na iyon. Ito. Ano ba talaga ang nangyayari rito? Napakasama ng alon na ito. Wala nang saysay. Masikip ang lubid. Kaawa-awa akong nag-iisang ama. Wala man lang taong mag-aalay sa akin ng huling hantungan. Ama. Una nang umalis ang anak na babae. Ako. Buhay pa ako. Sino ka? Sino ang nagligtas sa akin? Hindi kaya. Hindi kaya iyong maliit na halimaw sa dagat kanina. Ito. Ano ito? Tagapagligtas. Huwag kang matakot. Naparito ako upang magbalik ng utang na loob. Ikaw. Marunong ka palang magsalita. Ikaw pala kanina. Tawagin mo akong tagapagligtas. Sa gitna ng liwanag ng araw. Ikaw at ang iyong ama ang nagligtas sa maliit na ahas na iyon. Siya nga ang aking anak. Ikaw nga. Totoo ngang ikaw. Iniligtas namin ang iyong anak. Ngunit dinala pa ninyo sa aming bahay ang kapahamakan ng pagpaslang. Tagapagligtas. Huli na ako dumating. Ang punong na yon ang nagpalaya sa amin sa kabila ko. At pinilit akong ipakasal sa anak niyang hangal. Ang aking ama, upang ako ay maprotektahan, ay nabalian ng binti. Gumawa ako ng mabuti pero ako pa ang sumalo ng pait. Paumanhin. Kayong mag-ama ang nagligtas sa aking anak. Kaya kayo pa ang nagdusa ng ganito. Ganyan ang takbo ng langit, walang mali. Hindi ako maaaring manakit ng buhay ng tao. Diyos ng karagatan. Hindi ko hinihiling na ipaghiganti mo ang aking ama. Ang hiling ko lang, sagipin mo ang aking ama. Nabalian siya ng binti. Wala kaming pambayad sa pagpapagamot. Anak, tigil na sa pagyukod. Kayong mag-ama, kapwa ko utang na loob. Paano ko hahayaang mamatay na lang siya nang di inililigtas? Ipikit mo na lang ang iyong mga mata. Dadalahin kita ngayon din sa aking tanggapan. Kukunin ko ang gamot na pampagaling sa sugat ng iyong ama. Iha, wala ka ng panganib. Tagapagligtas. Kayong mag-ama ang nagligtas sa aking anak. Ang utang na loob na ito, hindi ko kailanman malilimutan sa puso ko. Diyos ng karagatan. Hindi ko hinihiling ang ganting loob. Ang hinihiling ko lamang ay bigyan ninyo ako ng isang patak ng gamot. Ang bali sa binti ng aking ama ay matagal nang hindi nagagamot. Kapag nagtagal pa, baka tuluyan na siyang hindi na makabangon. Ito ang pildoras ng kaluluwa ng dagat, na ititipon mula sa espiritu ng malalim na dagat. Iuwi mo ito at ipainom sa iyong ama. Ang sugat niya ay gagaling agad sa sandaling iyon. Maraming salamat, Diyos ng karagatan, sa pagliligtas ng buhay. Ang kahong ito ng mga perla sa dagat ay pambihirang kayamanang inaruga ng malalim na dagat. Kayong mag-ama ay dumanas ng malaking hirap dahil sa pagliligtas sa akin. Ako ay nakatali sa 4 na panig. Dalhin ninyo ito pabalik sa mundo ng tao. Sapat na ito para sa ikabubuhay ninyo mag-ama habang buhay. Maraming salamat, Diyos ng karagatan. Ang karaniwang tao ay sakim sa kayamanan. At higit pa sa masamang lobo. Tandaan ninyo, ang kayamanang ito ay hindi dapat ipagkalat. Aksuy, malinaw ba? Ama! Bumalik na ako. Aksu! Ikaw! Nakawala ka pala. Hindi ka ba nahuli ng mga taga-Gramong Zhao? Ama! Huwag ka munang magsalita. Mabilis, inumin mo ang gamot na ito. Nagpakita ang Diyos ng karagatan para sagipin tayo. Ito. Hindi na masakit ang binti ko. Bumalik na ang buto sa ayos. Ama! Talaga bang magaling na ang binti mo? Nagpakita nga ang Diyos ng karagatan. Ama! Hindi lamang kayo iniligtas ng Diyos ng karagatan. Binigyan pa tayo ng isang kahon ng mga perla sa dagat.
Ito ang pambihirang perlas na bihirang makita kahit sa loob ng 100 taon. Aksu! Ano ang natitira? Huwag na huwag itong ipaalam sa iba. Makatitiyak po kayo. Naitago ko na ang kahon sa ilalim ng batong gilid sa dulo ng nayon. 2 lang ang kinuha ko. Bukas pagkasilang ng araw, pupunta tayo sa bayan. Ipapasanla natin ang 2 perlas na ito. Pagkapalit ng salapi, ipapaayos natin ang ating bahay. Bibili tayo ng malaking bangkang pangisda. Ay! Susundin ko po ang sinasabi mo. Ay! Hindi ba iyan si Lynn? Hindi ba nabali ang binti mo kahapon? Bakit nakakalakad ka na ngayon? Nakatagpo ka yata ng himalang tagapagpagaling. Natawa ang tindero ng perlas. Mga pamana ito ng aking mga ninuno, pawang tunay na kayamanan. Pamana ng mga ninuno, tunay na kayamanan. Lesiu, ano ang pakay ninyo ngayon? Ang pwestong ito ay hindi tumatanggap ng sirang paninda. Sa tindahan po ba ninyo? Buksan mo ang mga mata mo. Kasing ganda lang ng karaniwan ang mga perlas na ito. Pinakamarami na ang 20 o isa sa bawat isa. Huwag kang magsalita ng walang basehan. Ito ay pambihirang perlas na iniahon mula sa kailaliman ng dagat. Dalhin mo ang bagay na iyan sa kabisera ng lalawigan. Hindi bababa sa 450 ginto. Kung 20 lang ang ibibigay mo. Sa bayan ng kabayanan na lang namin ipapasanla. Matigas din pala ang ulo ng dalaga. Ganito na lang. 50. Isang bagsakan na presyo. Hindi na pwedeng dagdagan pa. 120 bawat isa. Bawasan mo pa ng 1 barya. Kukunin ko na lang ang bato at dudurugin ko ito, hindi ko rin ibibigay sa iyo. 120, 120 na. Saan ba kasing ganda ang mga perlas ng mag-ama na ito? At pati ang binti ng matanda. Ang bilis gumaling. Tiyak na may kakaiba. Kailangan kong magpasabi sa pinsan ko. Aksu. 220. Kapag may perang ito, mababayaran pa natin ang 50 utang sa punong na yon. At may matitira pang 150. Ama, kapag nabayaran na ang utang, ipagpapatayo natin ang wasak na kubong ito. Itatayo natin ang isang maluwag at matibay na bahay na yari sa ladrilyo at tile. Tapos gagawa tayo ng malaking bangkang kayang lumaban sa hangin at alon. Sa buhay na ito, hindi na tayo magugutom o giginawin pa. Ay, naku. Kapatid Lynn, ang binti mo mabilis gumaling ha. Ay naku. Kapatid Lynn, ang bilis talagang gumaling ng binti mo. Ano bang milagro ang kinain mo? Punong na yon. Huwag kang magdulot ng masamang enerhiya dito. Sinira namin ang bakal mong kulungan. Narito ang 50 pilak. Mula ngayon patas na tayo. Dalhin mo ang pera at lumayas ka sa bahay ko. 50. Lynn Aksu. Inaasta mo yata akong kawawa. 50 ang ibinibigay ko sa iyo ngayon. Ano pa ang gusto mo? Ang 50 ay presyong pangkahapon na. Kahapon, sa mismong araw ng kasal mo, naglakas loob ka pang tumakas. Ipinahiya mo ang aming pamilyang Zhao. Naging katatawanan ka ng buong nayon. Mas mataas na ang presyo ngayon. Ikaw naman, magkano ba talaga ang gusto mo? Magkano? 100 tael. Bawasan mo pa ng 1 tanso. Ngayon, hindi lang. Kukunin ko pa ang hambog mong ito. At isa pa. Babasagin ko ulit ang binti ng ama mo. Ha? Kung utang, bayaran mo. Ngayon mismo, dito sa bakuran na ito. Pagbubugbugin ko kayong mag-ama hanggang mamatay. Walang ni isang makakapagsalita. 100 tael. Dalhin mo siya. Huwag ka nang bumalik. CJ. Kung gayon, naibayad na ninyo ang pera. Ako rin ay taong marunong sa batas at sa katwiran. Ang nangyari kahapon, ituring na lang nating tapos na. Ibalik mo ang perang ito. At paalisin ang hambog na ito. Saka lang tayo makakahinga ng maluwag. Hayaan na lang natin sila, Ginoo. 70 tael iyon. May mga mahahalagang gamit pa raw sila. Palayain mo sila. Kung iisipin, ayos din. Dumating na rin sa bibig ng matanda ang karne. Huwag mo nang asamin pang makalipad pa. Kung gayon, bakit hindi na lang ninyo? Hayaan ang mga kapatid na pumasok at maghalungkat. Ha! Marami ang tao sa araw, madaling mahalata. Bukas, kapag nag-agawan, madaling lumabas ang totoo. Pakinggan mo ako ng mabuti. Sa mga susunod na araw, magtigil ka ng ilang magugulong kapatid. At bantayan mo ang kilos nila. Saan ba siya nakakita ng kung sinong tao? At saang lupalop siya nag-ukay ng lupa? Sabihin mo agad sa akin ang lahat. Aksu. Akala ko sa buong buhay ko, hindi ko akalain. Isusuot ko ang napakagandang damit na telang bulak na ito. At may 5 katipang tabang baboy na ito. 100 gin na puting harina. Saan pa ba ito abot kakainin? Ama!
Naghirap ka ng kalahating buhay mo. Noong malupit ang taglamig, ipinagpalit mo pa ang sarili mong pagkain para sa akin. Maging isang pirasong damit, wala ka. Kapag pumalaot ka, nanginginig ka sa lamig. Mula ngayon, hindi ka na magugutom at lalamigin. Hindi naman kalakihan ang mga pagkain ito. Pag-uwi natin, araw-araw kitang lalapatan ng puting tinapay. At nilagang baboy. Mabuti kang anak na babae. Susundin kita, Ama. Kung gayon, umuwi na tayong magmadali sa nayon. Ama, hindi pa tayo pwedeng umuwi ngayon. Kailangan pa nating pumunta sa pantalan at sa pabrika ng barko. Bakit pa tayo pupunta sa pabrika ng barko? Aksu, akala mo ba bibili tayo ng bagong bangka? Hindi. Bumili tayo ng lumang tabla ng bangka. Pagkabuo at paglalayag lang sa pangingisda, sapat na. Ama, kahit munting bagyo, hindi mo kayang salagin. Proteksyon nawa tayo ng Diyos ng karagatan. Doon lang tayo nabuhay. Mula ngayon, sa pangingisda. Huwag na huwag mong itaya ang buhay mo sa biro. Halika, pumunta na tayo ngayon din. May-ari, ang bangkang ito ang kukunin namin. Ang bangkang kahoy na ito. Sa pabrika namin ng barko, 10 bihasang manggagawa. Ang gumugol ang 2 buong buwan bago ito nabuo. Hindi biro ang halagang kayang salagi ni Daluyong. 35 tael na pilak. Kahit kapiranggot, hindi ko ibibenta. 35 pilak, Aksu. Tignan muna natin ang nasa tabi. Yung lumang bangka na may 2 poste. Ginoo. Maganda ang bangka mo. Pero masyadong mahal ang 35 pilak. Magbabayad ako ng 30 pilak na cash. Dagdagan mo pa ng 10 bagong lambat. Magbabayad ako agad. Sige na nga, ituring na nating swerte sa unang benta ngayong araw. Para maging magkaibigan tayo. 30 pilak ay 30 pilak. Bibigyan pa kita ng 10 malalaking lambat. Ipapahatid ko ang bangka sa inyo. Sa pantalan ng nayon ngayong gabi. Napakagalante mo, Ginoo. Pakibilang na lang ang pera. Ama, pumunta tayo sa kanlurang kalye. Hahanapin natin si Mang Lee na trabahador. Bakit natin kailangang hanapin ang trabahador na iyon? Ama, ngayong may bangka at pagkain na tayo. Tiyak na may mga taong maiinggit. Baka gawan tayo ng gulo. Kailangan nating magpatayo ng ilang silid. Nagawa sa matibay na ladrilyo. At palibutan ng mataas na pader. Para sa hinaharap ng pamilya Lin. Hindi na tayo muling aapihin pa. Perlas na pambihira. Ang isang butil lang ay nagkakahalaga ng daan-daang pila. Kapitan. Bakit ka nagmamadali? Ngayon, sinunod ko ang inyong utos. Lihim kong sinundan ang mag-ama ni Lin. Hulaan ninyo kung ano ang ginawa nila. Una silang pumunta sa tindahan ng tela. Bumili ng 2 set ng pinakamagandang damit na bulak. Pagkatapos ay pumunta sa tindahan ng pagkain. Bumili ng 100 kilo ng pinakamainam na bigas. Harina at ang pinakamatabang karne ng baboy. Hindi pa yan ang lahat. Pumunta pa sila sa paggawaan ng bangka. At gumastos ng 30 pilak na cash. Para bumili ng isang malaking bangkang pangisda. Nagawa sa matigas na kahoy. 30 pilak para sa bangka. Hindi lang iyon. Ngayong hapon, kinuha nila si Mang Lee ang trabahador sa bayan. Ipapagiba ang lumang kubo. At magpapatayo ng malaking bahay na ladrilyo. Magpapagawa pa sila ng pader na higit sa 1 metro. Ang taas para sa kanilang bakuran. Magaling ang ginawa mo. Maaari ka nang lumabas. Masusunod po. May natitira pa silang 100 pilak. Ang lakas ng loob nilang gumastos ng ganyan. At magpatayo pa ng mataas na pader. Para protektahan ang kanilang ari-arian. Ibig sabihin lang nito. Hindi lang 2 perlas ang nasa kamay nila. Siguradong marami pa silang itinatago. Dahil hindi ko sila maaaring nakawin ng hayagan. Kukuha ako ng mga taong marunong magnakaw. Ang grupo ni Xudduyan ay eksperto sa ganitong gawain. Sanay sila sa pagpatay at pagnanakaw. Kahit pa magkaroon ng investigasyon, mapaparatangan lang ang mga pirata. Walang kinalaman ang pangalan kong si Zhao de Zurito. Lin Shujen, kayo ang naghahanap ng kapahamakan. Kapag napunta na kayo sa kamay ng mga pirata, tingnan natin kung gaano katigas ang inyong mga buto. Hehe, ang matandang ito. Hindi ka naman kikilos kung walang pakinabang. Ang pagpunta mo rito sa kalaliman ng gabi. Tiyak na may malaking grasya. Hahaha, perlas na pambihira. Gamot mula sa ilalim ng dagat. Zhao Dezyu. Ikaw na lumang aso, malaking kapalaran ang bumagsak sa iyo. Malaki ang kita mo. Ano bang nangyari at naging ganyan ang saya mo? Mukhang may mabentang napakainam na kalakal na naman sa banda ng Kapitan Zhao. Sa gramong Zhao, may isang tinatawag na Lin Shujen. Sa kamay ng hamak na lalaking iyon, may hawak siyang maraming bihirang perlas sa dagat. Mga bihirang perlas sa dagat. Malaki ang kita mo. Yung pinaggagawa ko noon. Naranasan ko na minsan sa kabiserang lungsod. Bawat piraso ay maipagpapalit ng ilang daang tael.
Kung nasa mga kamay ng mag-ama na ito, at kung may ganyang yaman sila, tayong magkapatid habang buhay. Pwede nang araw-araw kumain ng masarap at uminom ng mainam. Si matandang Zhao, mahal ang bawat balahibo. Hindi mga has bumunot ng tabak ng hayagan. Gusto niyang tayo ang gumawa nitong maruming trabaho. Pagkatapos magtagumpay, hati pa rin sa ating 5-5. Napakalaking kayamanan. At gusto pa niyang kumuha ng kalahati ng nakahigalang. Malaki ang kita mo. Bakit natin iyon paghahasyan sa kanya? Kapag nakuha na natin ang mga perla sa dagat, lulustayin ko pati ang bahay ni matandang Zhao. At sabay nating sasakupin. Sa mga nagdaang taon, malaki ang naipapadalang balita at ulat niya sa atin. Hindi rin maliit ang kinita niya. Ang talino talaga ni Kapitan Zhao. Lahat kayo, pakinggan ninyo ako ng mabuti. Ngayong gabi, may dadating na malaking biyaya. Hintayin ninyo kami. Sama ninyo ang mga kasamahan nating kakain at pumunta tayo sa Gramong Zhao. Tara! Aksu! Kumain ka pa ng kaunting karne. Tingnan mo, payat ka na sa kalahating taon na ito. Pati mukha mo, ni kaunting laman wala na. Kumain ka rin. Kakagaling lang ng buto sa binti ninyo. Kaya lalo ninyong kailangang magpalakas. Ngayon, magpakabusog tayo. Aksu! Ang aking ama sa buong bayan ngayon. Nakabihis ng maayos na damit. Kapag tinitingnan ang malaking bangka natin sa pantalan, na may astig na anyo. Sa dibdib ng tatay mo, parang hindi pa rin mapakali. Parang nananaginip lang siya. Natakot ako na pag nagising siya. Utang pa rin natin sa kapitan. Ang salaping hanggang kaluluwang bulag. Kung nariyan pa ang iyong ina. Makikita sana niya tayo. Na nakalampas sa araw na ito. At nakakain ng puting tinapay at nilagang baboy. Gaano kaya siya kasaya? Tiyak na makikita iyon ng kaluluwa ng iyong ina sa langit. Marami tayong pinagdaan ng hirap sa mga taong ito. Ni pagkain, hindi natin maalwa ng makain. Ngayon, ang Diyos ng karagatan. Nagpakita ng himala at iniligtas tayo. Ito na ang pagbangon ng ating pamilyang Lin. Kapag dumating bukas ang gumagawa ng palayok, itayo natin ang bagong bahay natin. At palibutan ng matataas na pader ang bakuran. Wala nang makakaapi sa atin. Ang matandang butong ito, matibay pa rin. Kapag nagkaroon tayo ng bagong bangka, makakahuli ako ng ilang daang gin ng isda sa isang araw. At may maganda pa akong mapapangasawa para sa iyo. Isang masipag at maayos na babae. Bibigyan kita ng malaking dote. Ama, hindi po ako mag-aasawa. Sa bahay lang po ako, sasamahan ko kayo habang buhay. Bilisan ninyong kumain. Lumalamig na ang karne. Aksu, parang lumalakas ang hangin sa labas. Pupunta ako para isara ang kahoy na pangharang sa pinto ng bakuran. Suriin mong muli. Baka liparin ka ng hangin sa hating gabi. Ama, mag-ingat po kayo, malamig sa labas. Magsuot po muna kayo ng balabal bago lumabas. Sino ang naglulusob sa tahanan ng mga tao sa hating gabi? Wala na ba kayong pakundangan sa batas? Ang batas. Ang espada ko ang siyang batas. Mga pirata, dumating na sa pampang ang mga pirata. Aksu, tumakbo ka. Nakipaglaban na sa kanila si ama. Kayong mga hayop. Ano man ang pakay ninyo, sa akin kayo humarap. Matandang hangal na hindi alam ang sariling kakayahan. Naghahanap ka ng kamatayan. Kayo, huwag kayong lumapit. Ito ang Gramong Zhao. Hindi ba kayo natatakot na salakayin kayo ng mga kawat ng pamahalaan? Ang pamahalaan. Noong pumapatay sa dagat ang inyong punong Xu, ang mga mahinang kawal ng pamahalaan ay sumususo pa sa kanilang ina. Punong Xu, kaming mag-ama ay walang dating alitan sa inyo. Ngayon man ay wala kaming galit sa inyo. Naubos na rin ang aming pilak. Maling tao ang inyong pinagnakawan. Pumutok ang nanay mo. Ikaw na matandang inutil. Kahapon ay bali pa ang mga binti niya. Ngayon ay nakatayo na siya. Tiyak na kumain siya ng mahiwagang gamot mula sa dagat. Matandang hangal. Wala akong panahon sa mga tusong palusot mo. Nasaan ang natitirang mga perlas at mahiwagang gamot? Saan mo itinago ang lahat ng iyon? 2 perlas lamang ang naroon. Naipasa na namin ang mga iyon. Kayong mga mababangis na tulisan ay tatamaan ng parusa ng langit. Kahit ang mga kaliskis ng hari ng mga dragon ay kaya kong bunutin. At hindi ako natatakot sa parusa ng langit. Halughugin ninyo ang lahat, hanapin ninyo para sa akin. Kahit hukayin ang lupa ng 3 dipa, dapat mahanap ang kayamanan. Ilabas ninyo iyon para sa akin. Punong kapitan. Wala ni isang baryang tanso sa loob ng bahay. Mas malinis pa ito kaysa sa mukha niya. Wala sa loob ng bahay. Kung gayon, tiyak na dala niya iyon sa katawan. Hubaran ninyo ang batang iyon at kapapan ng husto. Huwag ninyo akong galawin, sino ang mga ngahas na lumapit. Makikipaglaban ako sa kanya.
Ikaw na maruming babae, nangangahas ka pang lumaban. Saan itinago ang natitirang kayamanan? Heh. Oh. Iluluwa mo agad para sa akin. Huwag mong galawin si ama. Alam ko kung nasaan ang natitirang mga perlas. Nangangahas kang linlangin ako. Babalatan kitang buhay. Ha ha ha. Mabuti at marunong kang kumilala sa sitwasyon, bata. Punong kapitan. Bilisan natin at umalis na tayo. Humukay tayo ng kayamanan sa silangang bahagi ng nayon. Pagkatapos nating maghukay, aalis na tayo. Upang maiwasan ang anumang aberya. Ang hangal na iyon. Mapagkakatiwalaan ba talaga ang salita ng batang iyon? Paano kung nililinlang lamang niya tayo? Upang magkaroon siya ng pagkakataong makatakas. Dalawa sa inyo ang sumama. Kunin ninyo ang bagay na nasa ilalim ng mga bato sa dalampasigan. Hukayin ninyo iyon para sa akin. Ang iba naman. Busalan ninyo ang mag-amang ito. Ilagay sa itim na sako at dalhin sila. Nasusunod po, Kapitan. Ama. Aksu. Aksu. Ama, patawad po sa inyo. Ama, wag po ninyong sabihin iyan. Nasa tabing dagat na ang mga pirata. Sa nayon, wala ni kaunting galaw o ingay. Tiyak na kasabwat ng mga pirata ang punong nayon. Baka siya rin ang nagbunyag ng tungkol kay Dongsu. Siya ang nagsabi sa mga pirata. Nakipagsabwatan sa mga tulisan sa dagat. Hindi ba natatakot siyang mapugutan? Sa Gramong Zhao, siya ang nagtatakip ng lahat sa isang kamay. Walang mangahas na kalabanin siya. Kahit may nakaalam, walang mangahas na magsumbong. Kung hindi noong araw na iyon, kung hindi inihatid ng ama ang gumagapang na ahas na iyon ng dagat, wala sanang ganitong sakuna ngayon. Aksu, hindi kami ang mali. Kundi ang mga taong sakim at walang puso na ito. Ang ama at anak na iyon ng matandang Lin. Ngayong gabi, tuluyan ang tapos na. Nasa kamay na ni Xuduyan. Yesed, nakikipagsapalaran ka pa sa akin. Akala mo ba na sa 100 tael na salapi? Mapapaamo mo ako. Ang matatanda, mahusay ang isip. Hindi aabot ng 3 araw. Tiyak na si Xuduyan. Matatagpuan ang natitirang kayamanan. Kapag dumating ang oras, nasa bahay lang tayo. Naghihintay ng kasaganaan. Saan pa may ganitong magandang kapalaran? Pagkakuha niya sa kayamanan, ako ang unang tatanggalin niya. Ha? Kung gayon, ama, bakit mo pa? Hinahamak ako. Noong kailan pa ako nagnegosyo ng lugi? Kapag natagpuan na ng pangkat ni Xuduyan ng mga pirata. Ang kayamanan. Ako mismo ang magdadala ng mga tao mula sa punong lalawigan para lipulin sila. Pagdating ng panahong iyon, patay na ang mag-ama ng pamilyang Lin. Mawawasak ang pangkat ni Xuduyan ng mga pirata. Ang grupong iyon ng mga kayamanan ay mapapasa akin na ng nag-iisa. Aksu. Ama, dahil sa akin kaya ka napahamak. Ikinulong tayo ni Xuduyan dito. Gusto tayong patayin ng dahan-dahan at malupit. Huwag po kayong matakot sa sarili ninyo. Hindi sila dumarating ngayon. Dahil hindi pa nila nakukuha ang natitirang Dongsu. Pero ang mga tulisan sa dagat na ito ay mga halimaw na hindi matitinag kahit makakita pa ng buto. Kinuha na nila ang pera. Hindi ba dapat maging maawain sila? Papalayain ba nila tayo? Ama! Walang sala ang mahina. Ang may kasalanan ay ang malaobing nagtatago sa dibdib. Kapag nakuha na nila ang Dongsu, ang unang gagawin nila ay agad kaming pupugutan ng ulo. Papatayin ang mga tao at lilipulin ang buong nayon. Walang maiiwang saksi. Ay, tapos na. Tayong mag-ama ngayong gabi ay talagang mauwi sa kulungang tubig na ito. Ay naku. Si punong nayon Zhao, sa gitna ng bagyo at alon. Imbes na nasa mainit na kubo at yakap ang asawa. Ano pa ang ginagawa niya sa maliit na islang ito? Ginoong Xu. Lin Shujen, mag-ama, nahuli na kayo, hindi ba? Lumabas ka, ako ang haharap. Saan naman ba ang may katuturang dahilan? Nasa kulungan na ngayon. Ang taong iyon sa aking bilangguan. Ngayong nahuli na kayo. Nakuha na ba ang kayamanan? Hinintay ko pa ang bayad mo. Zhao, bakit ka nagmamadali? Ang sabi ng maliit na nilalang na iyon. Inilibing niya ang isang kahon ng mga perlas sa dagat. Sa silangan ng inyong nayon. Sa ilalim ng mga bato. Ipinadala ko na ang aking kapatid para hukayin iyon. Xuduyan. Ang tanga mo. Hindi ka ba natatakot na isama ka ng kapatid mo? At tumakbo palayo dala ang isang kahon ng mga perlas. Ang kapal ng mukha mo na insultuhin ako. At nagtuturo ka pa kung paano ko gagawin ang mga bagay. Kapitan Xu. Ang kalawanging tabak na ito, nakakatakot pa rin. Kay Lin Shujen, ayos pa naman ang taong iyon. Ginagamit lang niya ito para takutin ako. Maghinay-hinay ka. Akala mo ba hindi ako mangangahas na patayin ka? Subukan mo kung gusto mo.
Iniisip mo bang makakalabas ka pa ng buhay ngayong hating gabi? Maglalakas loob ka pang maging suwail sa sarili mong kutang ito. Wala man lang kayong depensa. Ay, kayo, matandang lobo. Anong pakulo ang ginawa ninyo sa likod? Bago ako dumating, naibigay ko na kayong lahat. Ang detalyadong mapa ng isla ng Hijin sa aking loob-loob. Kapag bukas, sa sandaling sumikat ang araw. Bago pa niya ito makita, ang kalapati ng balita na pinalabas ko. Lalabas agad ang mapang iyon. Sa talaan ng kagalang-galang na hukom. Zhao Dezhu. Ang galing mo. Kapag nasa kamay na natin ang mga paninda, hindi ko kayo gagalawin. Tungkol naman sa mag-ama ng pamilyang Lin, dapat silang mamatay. Siyempre lang, kapag yumaman na ang kapitan, yayaman tayong lahat. Nahukay na, bilisan ninyong buksan para sa akin. Ang ganda at taas ng tubig na ito. Malaki ang kinita sa isang ito. Hihihi. Yaman na yaman tayo. Ako, si Zhao Dezhu, sa buhay na ito. Sa wakas ay nakaahon na rin. Zhao, matandang aso. Ang mga kapatid na ito ay nasa ilalim ng aking kamay. Na nagsapanganib ng buhay na parang nagpapahagis ng bungo. Para lang hukayin iyon. Ang dating hatian na 5 at 5 ay hindi na bibilangin. Ako ang kukuha ng 8. At sa iyo na lang ang 2. Ang ibig sabihin ng kapitan ay, itong trabahong pinagpapawisan natin, ay lahat gawa ng kapitan. Kunin ang malaking bahagi bilang nararapat. Huwag marunong magpasalamat. Kapag nahati na kita sa tulong ng tabak ng hukuman. Ang lahat ng ito ay akin, si Zhao Dezhu. Masigla ang punong na yon. Dahil nakuha na natin ang mga bagay. Panahon na rin para magtungo sa kabilang buhay ang mag-ama. Dahil nakuha na natin ang mga bagay. Panahon na rin para magtungo sa kabilang buhay ang mag-ama. Hindi na sila maililigtas ngayon. Nang kapitan, ano ang ibig mong sabihin dito? Mahaba ang gabi, maraming panaginip. Kapag pinabayaan pa sila, masama lang ang mangyayari. Punong Zhao. Sinasabi mo ang kahong ito ng mga perlas. Sino ang nagbigay sa kanila? Ang dambuhalang sawa. Ay biglang nagbalik ang paa ng matandang Lin. Sa isang gabi, ang hampas lupang iyon, umasa lang sa walang laman na salita. Para makuha ang mga mamahaling perlas na ito. Ang sawa na iyon ay tiyak, na may dala pang maraming magagandang bagay. Ikaw, gusto mo bang pagplanuhan ang sawa na iyon? Iyon ay halimaw sa dagat. Hindi naman madaling apihin kaming mga ordinaryong tao. Anong kalapastangan ng halimaw iyan? Sa isla ng Heijin ng matanda, narito na ang hari ng mga dragon. Paalisin ko rin siya na walang balikan. Huwag nang banggitin pa ang mga kayamanang iyon. Ang ulupong na ito lang ay isang yamang walang kapantay. Kapag pinatay ito, huwag nang sabihing bumili ng ilang bangka. Kaya ring makabili ng isang maliit na kaharian at maging emperador. Ngunit ang dambuhalang halimaw sa dagat ay nakatago sa kailaliman. Paano natin ito mapapatay? Kung ganoon nga, tiyak na may dala itong mga banal na gamot bilang sukli sa utang na loob. Ipinapakita lang nitong labis niyang pinahahalagahan ang mag-ama. Kung gayon, ang mag-ama na ito, ang gagamitin nating pain sa isda. Mahusay. Ang ibig ninyong sabihin, gagamitin natin sila upang mailabas ang halimaw sa dagat. At dalhin ang mag-ama na iyon sa bangin ng wasak na kaluluwa. Ano bang kalokohan ito? Ano ba talaga ang balak ninyo? Ano ba? Hindi ba kayo umaasa lang na may ulong halimaw sa dagat kayo? Ngayon, kukunin ko ang buhay ninyong dalawa. Ilabas ninyong halimaw na iyon. At pagpapatayin ko ito hanggang sa maubos ang laman at buto. Zhao Dezhu, bilang pinuno ng nayon. Nakipagsabuatan ka pa sa mga tulisan sa dagat. Nilalapastangan mo ang bayan. Salot ka. Hanggang sa huling sandali, matigas pa rin ang bibig mo. Kung hindi lang dahil sa akin. Magkakaroon pa kaya ang gramong Zhao ng ganito karaming mapayapang mga araw? Zhao Dezhu. Si Duyan. Inaakala pa ninyong maililihim ninyo ang masama laban sa dakilang Diyos ng karagatan. Naghahanap lang kayo ng kamatayan. Sa mga bakal at kalawang na ito lang ba kayo aasa? At may balak pa kayong saktan siya kahit kaunti. Kung ang maliit na halimaw sa dagat ay maaari ng ikulong sa bakal. Kung gayon, isa lamang siyang laman at dugo. Dahil siya ay may laman at dugo. Mapapatay ko siya. Sigaw mo, bulok na mukha. Ilabas ninyo ang halimaw sa dagat. Kung hindi, ngayon din. Puputulin ko ang ulo ng ama mo. Aksu. Huwag kang sisigaw. 00000000000. Ang mga hayop na ito ay naglatag ng nakalalasong bitag. Ang walang kamatayang lintik. Tumahimik ka. Hindi ba't di na kayo tatawagin? Akin ang tatagain ang isa sa mga tadyang ng ama mo. Isang tadyang. Huwag. Ako ang tawagin mo, ako ang tawagin mo. Diyos ng karagatan. Huwag po kayong lumapit. May nakatago silang patibong.
Mga sinumpang babae. Sino ka para sirain ang kabutihan ko? Dahil hinahanap mo ang kamatayan. Ililigtas kita. Kapahamakan lang ang maidudulot ng pag-iwan sa palaboy na ito. Pugutan mo agad siya. Ama. Mauuna na po ako, anak. Jive, wag ninyo akong patayin. Wag ninyo akong patayin. Totoo ngang isang Diyos. Talagang ang may mga Diyos sa mundong ito. Hindi nakapagtataka na ang bugok na iyon ay napakaraming piling mga perlas ng dagat. Iyon ay ibinigay sa kanya ng Diyos ng karagatan. Wala itong magagawa. Paano lalaban ang isang mortal sa isang Diyos? Tumakbo na kayo, mga Diyos. Kung hindi tayo tatakbo, kakainin tayong lahat. Naku, bulag na yata ako. Naku, Diyos, maawa po kayo. Kasalanan lahat ni Ksuduyan. Kasalanan lahat ni Ksuduyan. Wala akong kinalaman dyan. Sa kanya lang pala nakaasa ang lahat. Sino pa ang may lakas ng loob na umurong ngayon? Ngayon din, tutadtarin ko siya. Mga kasama. Pero Diyos iyan. Hindi natin siya matatalo. Kalokohan. Anong Diyos, walang kwentang kalokohan? Naiintindihan na. Di isa lang palang hayop sa dagat iyan. Isang dambuhalang nilalang. Kayong mga hangal. Kumilat kayo at tingnan ninyo ng mabuti. Mga kapatid, para saan ba tayo narito? Mga pirata kami ng isla ng Heijin. Pumapatay kami at nagsusunog. Nang aagaw kami ng barko at kalakal. Masama na ang ugali namin. Sa susunod na buhay, kahit 18 antas ng impyerno pa iyan. Kung hindi tayo natatakot kahit sa langit, may kinatatakutan pa ba tayong isang aninong ahas sa dagat? Tingnan ninyong mabuti ang hayop na iyan. Bawat kaliskis sa katawan nito. Ginto ang halaga. Karaniwan, itinatali lang natin ang utak natin. Sa sinturon. Kailangan munang pumatay bago makapang-agaw ng ilang barya. Ngayon, isang buhay na buhay. Nabundok ng ginto ang nasa harap natin. Mga kasama. Kaya talaga natin siyang patayin. Ha ha ha. Basta mabilis ang mga tabak natin. At sapat ang bagsik ng mga palaso. Kahit dumating pa ang hari ng langit. Dito rin siya mamamatay. Ngayon, sinasabi ko na dito mismo. Sino mang makasakit sa kanya, ay gagantimpalaan ng 1,000 pilak. Sino mang makapagbalis ng kahit isang kaliskis niya. Ang pwesto sa isla ng Heijin ay sa kanya. Pumatay. Diyos ng karagatan. Umalis ka na, wag mo na kaming pakialaman. Kaming mag-ama, handa nang mamatay. Anong mga pasiklab ang mayroon ang mga piratang ito? Lahat ay nailabas na nila. Bumalik ka na sa dagat. Sa islang ito sila ay ilang taon nang naghari-harian. Naghanda pa sila ng bitag na walang lusot. Huwag kang matakot, ilang daang taon na akong nagsasanay. Hindi nila ako mapapahamak. Nailigtas na ang bihag. Sa mga kamay natin. Wala na pati ang huling baraha. Bilis, sumuko na tayo. Humingi na tayo ng tawad sa Diyos. He. Punyeta, napaka di makapaniwala. Wala na ang bihag tapos na rin tayo. Kailangan kong patayin ang hayop na ito. Itulak ang pana pataas. Ihanda ninyo. Barilin ninyo siya hanggang maging pugad ng bubuyog. Kung hindi tatagos, hindi talaga mamamatay. Hayop siyang nasa dagat. Ang nilalang sa tubig ay tiyak na takot sa apoy. Sunugin ninyo siya ng langis ng apoy. Umatras na siya, natatakot siya sa apoy. Bilisan ninyong sunugin siya. Hahaha, saan ka makakakita ng hayop na hindi mamamatay? Wasakin ninyo ako ng todo. Ngayon ko siya lulumpuhin at bubugbugin ng husto. Sa tingin lang nila ay pwede nila akong hadlangan. Aray! Ikaw. Panahon na para matapos ito. Kagalang-galang na Diyos ng karagatan. Patay na ba silang lahat? May takdang batas ang langit. Ang mga nagsasanay ay hindi dapat manakit ng buhay ng karaniwang tao. Tanging tunay na lakas lamang ang magagamit ko. Ihagis ko silang lahat at patulugin. Hindi pa. Hintayin natin silang magising. Hindi ba at isa na namang kasamaan ito? Paano pa kami mabubuhay ng aking anak mula ngayon?
Sa tabing dagat na ito. Mapuksa ang kasamaan. Ngunit kailangan pa rin ang mga kautusan ng karaniwang mundo. Kayang-kaya ni Xeduyan na magpalipat-lipat dito sa loob ng maraming taon. Tiyak na may kumukupkop sa likuran niya. Sa islang ito siguradong may mga talaan at sulat na kaugnay ng mga tiwaling opisyal. Nalihim na nakipagsabuatan sa mga mayayaman. Aksue, matalino at maingat ka. Habang hindi pa sila nagigising, madali kang pumasok sa kubol ng mga tulisan at hanapin ang mga ebidensya. Naiintindihan ko na. Diyos ng karagatan. Ang ibig ninyong sabihin ay, hanapin namin ang mga ebidensyang ito. At sakay ulat sa opisyal. Tama. Sa pamamagitan ng batas ng karaniwang tao. Mawawala ang mga salarin na ito. Hindi lang mawawala ang inyong hapis sa hinaharap, kundi para rin sa bayang ito. Mawalis ang malaking salot. Ito ang tunay na daan ng langit. Pumunta ka na at babantayan ko kayo mula sa dilim. Maraming salamat po sa paggabay, Diyos ng karagatan. Ay naku. Magkano kaya ang halaga nito? Aksu. Nabuhay mo na ako ng kalahati ng buhay ko. Kahit sa panaginip hindi ko ito nasilayan. Na ganito karaming gintong bato at pilak. Ama, huwag kang tumingin. Lahat iyan ay perang kinuha ng mga pirata. Narito tayo para maghanap ng ebidensya. Bilisan mong hanapin ang mga talaan sa loob. Aksu. Sobrang hirap na tayo. Noong namatay ang ina mo. Kahit isang maliit na kabaong ay hindi ko mabili. Kaya banig na damo lang ang inihanda ko. Araw-araw tayong mag-ama ay pumapalaot. Na para bang nakasabit na ang kalahati ng buhay natin sa baywang. Ni hindi pa nga tayo nakakakain ng sapat. At araw-araw pa tayong inaapi ng kapitan ng nayon. Sa ganoong kalupit na pang-aalipusta. Aksu. Mga pirata, nahilo na at namatay na raw lahat. At walang nakakaalam na nakarating tayo rito. Nang ganito karaming pera. Kukuha lang tayo ng isang piraso. Itong isang maliit na gintong piraso. Masyado kang padalos-dalos. Bilisan mo at ibaba mo ang ginto. Aksu. Hindi sakim ang ama, wag mong isipin iyon. Gusto lang kitang mabigyan ng magandang buhay. Ama. Tingnan mo nang mabuti ang mga iyon. Ang gintong bato at pilak, ano ang nakadikit doon? Dugo iyan. Dugo ng mga pinatay ni Xeduyan. Mula sa walang salang mga ngalakal at mga karaniwang tao. Mahina man tayo. Pero kumikita tayo ng malinis. At kumakain ng pagkaing may dangal. Ngunit ang kinuha ng mga pirata. Hindi tayo kukuha kahit kaunti. Ama. Kung ngayon sa bahay na ito, may nakuha tayo mang isang malaking piraso ng ginto. Tayo at ang mga piratang iyon sa labas. Ano ang pinagkaiba? At saka, kapag dumating ang mga tao ng pamahalaan. Para maghalughog sa isla ng Heijin. Malalaman nilang hindi magtatama ang mga ulat. Tayo ay talagang isang bungkus lang ng mga basurang walang isip. Na ni hindi na maipaliwanag ng malinaw. Talagang nalito ako ng husto. Aksu. Ama, nakalilito po. Ama, wala na po tayong maaasahan sa buhay na ito. Natakot po ako, muntik na akong makagawa ng malaking pagkakamali. Aksu. Mas malinaw ka pa kung mag-isip kaysa kay ama. Tama ka, marumi ang perang ito. Hindi tayo dapat dumikit dito kahit kaunti. Ama. Basta malinaw ang ating pamumuhay. Mas mabigat pa ito kaysa ginto at pilak. Huwag mo nang pakialaman ang mga iyan. Dali, hanapin natin ang ebidensya. Halos nalampasan ko na ang buong bahay na ito. Maliban sa ilang sirang damit at sandata. Wala akong nakita. Ni isang sulat o talaan. Ganyan ang bagay na pwedeng maging panghawak laban sa iba. Na nakakamatay. Hindi basta ilalagay lang ni Xeduyan kung saan-saan. Tiyak na may lihim na pataguan. Ama. Sa ibaba rito ay bakante. Bigyan mo ako ng puwang para masilip ko. Nakita ko na. Ang napakahalagang kayamanang ito ay nakatago sa ilalim ng lupa. Tiyak na ito ang ebidensya. Mukhang napakatibay ng kandadong ito. Pinanday ito mula sa purong bakal. Kung walang susi, hindi talaga mabubuksan. Tatadtarin ko na lang gamit ang itak. Napakatigas. Ang tigas nito, hindi talaga mapipinsala. Ama, huwag mong tatagain ang kandado. Ang pinakamatigas ay ang mismong ulo ng kandado. Tatadtarin natin ang bisagra sa likod ng kahon. Doon ang bahaging pinakanipis para bumukas. Pinakamanipis ang bakal. Matalino talaga ang anak kong babae. Kunin mo ang pambasag sa bakal na pirata. Binuksan na. Aksu. Marunong ka palang bumasa. Tingnan mo agad kung ano ang nakasulat dito. Ama. Tama ang hinala natin. Puro utos ng mga dokumento ni Xeduyan at mga kasabwat na opisyal sa baybayin ang laman nito. Kasabwat silang lahat, sino-sino ba? Ikatlo ng ikatlong buwan. Gramong Zhao, si Zhao Dezu ay nakipagkasundo. Noong ika-15 ng buwang ito, inalis ang mga tanod sa tarangkahan ng nayon.
At sumugod sa pampang para samsamin ang malaking bahay ng pamilyang Lee. At ibinigay sa akin ang 3 bahagi. Itong si Zhao Dezhu na walang hiya. Hindi lang niya kinamkam ang yaman at ari-arian ng mga tao. Kundi kusa pa siyang nagdala ng mga pirata. Para pumasok sa nayon at pumatay at mandambong. Itong halimaw na nagkukunwaring tao. Ang 13 katao sa bahay ni Lee sa dulong silangan ng nayon. Ay noong ika-15 ng ikatlong buwan. Nang gabing pinuksa ng mga pirata ang kanilang mga pintuan. Siya pala ang gumawa noon. Hindi lang ang aming punong nayon. Marami pang nayon sa kahabaan ng baybayin. Ang may sabuatan kay Xuduyan. Aksu. Napakalawak ng kasong ito. Natatakot lang ako na hindi mangahas ang lalawigan na pakialaman. Kapag hindi umaksyon ang lalawigan, dadalhin natin ito sa pamahalaang panlalawigan. Kapag hindi rin umaksyon ang pamahalaang panlalawigan, dadalhin natin sa kabiserang lungsod at ipapatunog sa tambo ng karaingan. Kahit ibuwis natin ang ating buhay, kakalabanin natin ito. Kailangan ding ipadala sa bitayan ang mga hayop na ito, na nagpapahirap sa taong bayan. Aksu. Hindi na kaya. Hindi na talaga maitulak ni Ama. Ama, makakatakas ba talaga tayo? Ama. Kahit hindi tayo makatakbo, kailangan nating tumakas. Habang hindi pa nagigising ang mga hayop na iyon sa isla. Matapos silang patulugin ng Diyos ng karagatan. Kailangan nating umalis agad. Aksu. Ang bowl na ito ay tunay na. Isang mainit na kamote. Kapag nahuli tayo ng mga taong iyon, tiyak na hindi nila tayo palalampasin. Ama. Akala mo ba dahil hindi natin ginalaw ang bakal na bowl na ito, ay palalampasin na nila tayo? Sa paningin nila, lahat ng taong nakatungtong sa isla ay dapat mamatay. Ang bowl na ito ay hindi anting-anting ng kamatayan. Ito ang tanging anting-anting na makapagliligtas sa ating buhay. Kapag nakahanap tayo ng mas mataas na opisyal, at naiharap ang ebidensyang ito, mapapahamak ang mga tiwaling opisyal na iyon. May kung anong bagay sa tubig. Hinahabol ba tayo ng mga pirata? Hindi iyon mga pirata. Ama, tingnan mo. Diyos ng karagatan. Natagpuan na ng abang lingkod na ito ang katibayan ng kanilang mga krimen. Dadalhin ko ang katibayang ito sa tanggapan ng pamahalaang panlalawigan. Upang managot sa batas ang mga tiwaling opisyal na iyon. Hindi ako maaaring manakit ng basta-basta. Ngunit para sa inyong mag-ama, makapagdaragdag ako ng isang pananggalang. Hindi na ako giniginaw. Bumalik na rin ang lakas ng aking katawan. Tiyak na makararating tayong buhay sa tanggapan ng pamahalaang panlalawigan. Aray! Bakit napakasakit ng ulo ko? Hindi ba nasa dalampasigan tayo kagabi? Hindi mo ba nakita ang halimaw? Napakalaking dragon ng dagat. Isang buga lang ng tubig na walan tayong lahat ng malay. Sino iyon? Ano? Sino ang pumasok sa silid ko kagabi? Pinuno. Lahat ng kapatid natin ay nawalan ng malay dahil sa pagyanig kagabi. Pagkagising natin, narito na tayong lahat. Esan. Lahat nawalan ng malay. Nasaan na ang bakal na bowl na itinago ko sa lihim na lagayan? Pinuno, maaari kayang kagabi. Kinain ng halimaw na iyon ang bowl. Kung mga ginto, pilak at hiyas ang kinain ng halimaw, maiintindihan ko pa. Pero bakit nito ninakaw ang isang talaan? Ang laman ng bowl ay ang talaan ng hatsian ng mga suhol na taon-taon nating ipinapadala sa hukom ng distrito at sa mga mararangal na opisyal ng pamahalaang panlalawigan. Bilang mga regalo. Hindi tama. Bukod sa atin, sa isla. Ang dalawang iyon lamang kagabi. Ang dinalang buhay ng mga bihag. Pinuno, nawawala ang mag-amang iyon. At may nawawala ring isang maliit na bangka sa look sa likuran. Aba, sila nga. Nangahas silang nakawin ang talaan ko. Pinuno. Isa lamang iyong sirang talaan. Ninakaw na nila. Hindi naman nawala ang mga ginto at kayamanan. Ngunit nakasulat sa puting papel na iyon. Kung paano tayo nag-aabot ng salapi sa pamahalaan. At kung paano tayo pinoprotektahan ng pamahalaan. Kapag naipasa ng walang hiyang iyon ang talaan. Sa mga nakatataas na opisyal. O kaya ay ipadala sila agad sa kabisera. Sa hukom ng lalawigan at sa kagalang-galang na gobernador. Upang mailigtas ang ating mga buhay. Ang unang hakbang niya ay magpadala ng malaking hukbo. Upang lipulin ng 3 ulit ang isla ng Heijin. At walang ititirang kahit isang manok. Kung gayon, Kapitan, ano ang dapat nating gawin? Hindi tayo maaaring maupo lamang at maghintay ng kamatayan. Ilabas ang papel at tinta. Bilisan mo, kailangan ko itong ipadala agad sa hukom ng lalawigan. Ipadala ito sa pamamagitan ng kalapati.
Hindi maaaring hayaang makalabas ng buhay ang mag-amang ito. Mula sa nasasakupan natin. Kahit hukayin ko ang lupa ng 3 dipa. Gagawin kong malabnaw na laman ang mag-ama ninyo. Kagalang-galang na hukom, may malaking suliranin po. Isang kagyat na liha mula sa isla ng Heijin. Bakit ka nanginginig ng ganyan? Nasaan ang iyong asal? Siksuduyan, ang walang hiyang hampas lupa. Ano kayang kagyat na bagay ang mayroon? Hindi ba tungkol ito sa alay ngayong buwan? Na mahuhuli na naman ang pagpapadala ng pilak. Hindi po tungkol sa pilak. Kagalang-galang na hukom, tingnan po ninyo. Ayon sa liham ni Siksuduyan, ang kahanyang bakal na pinaglalagyan ng talaan ng utang ay kagabi ninakaw ng mag-amang mangingisdang nagangalang Lin Shujen at Lin Aksu. Sumakay na sila sa isang bangka at tumakas mula sa isla ng Heijin. Hindi alam kung saan nagtungo. Ano ang sinabi mo? Nawala ang talaan ng utang. Ang siksuduyan na iyan walang silbing balde ng kanin. Paulit-ulit ko nang binilinan at pinaalalahanan siya. Nasunugin niya ang mga talaan. Nangahas pa siyang magtago ng talaan sa aking likuran. Kagalang-galang na hukom, sa ngayon po. Hindi ito ang oras para siya ay pagalitan. Kapag nakuha ng 2 tusong sibilyang iyon, at naiharap sa nakatataas na hukuman, mapuputol ang ating mga ulo. Mauwi tayo sa pagkakakumpiska ng ari-arian at paglipol sa angkan. Ang 2 mangingisda ay maihawak ng napakapanganib na bagay na ito. Tiyak na hindi nila iyon pananatilihin sa kanilang pag-aari. Tiyak na nagmamadali silang magsampa ng sumbong. Magpadala agad ng mga bantay upang habulin sila. Huwag po kayong magmadali, kagalang-galang na hukom. Huwag po kayong mabahala. Kagabi lamang sila umalis sa pulo. Mabagal tumakbo ang maliit nilang bangka. Kahit makarating sila sa Pampang, hindi sila makalalayo sa 2 paa lamang. Ngunit hindi natin maaaring hayagang magpadala ng mga tao upang humabol. Maghihinala ang mga tao. Kung gayon, ano ang iminumungkahi mo? Gamitin po ninyo agad ang kapangyarihan ng hukuman ng lalawigan upang magpalabas ng kautusan laban sa mga pirata. Isulat na ang mangingisdang si Lin Shujen at ang anak niyang si Lin Aksu ay likas na sakim at lihim na kasabwat ng mga pirata ng isla ng Heijin. Sila ay nagpapakana ng pagnanakaw at pagpatay. Tumpak po. Iparatang natin na sila ay mga kasabwat ng mga pirata. Sa ganitong paraan, ang paghuli sa kanila ay maituturing na pag-alis ng salot sa bayan. At hindi lamang iyon. Kagalang-galang na hukom, ilagay lamang ninyo sa kautusan ng paghahanap. Ang gantimpalang 500 pilak. Sa laki ng halagang iyan, hindi lamang ang mga bantay ng lalawigan, kundi maging ang mga pulubing nasa tabing daan, at ang mga may-ari ng mga bahay panuluyan, ay hindi palalampasin ang mag-amang iyon kapag nakita nila. Titiyakin kong sila ay hindi makakilos ng kahit isang hakbang sa lupaing ito. Hindi sila makalilipad kahit may pakpak. Ako na po ang mag-aayos nito agad. Tandaan mo kapag natagpuan sila. Patayin agad at huwag nang magtanong. Ano man ang hawak nila? Ano ang dala mo? Isama ang tao at ang dala niya. Sunugin silang lahat hanggang maging abo. Huwag po kayong mag-alala, kagalang-galang na hukom. Tiyak na hindi makalalabas ng buhay ang mag-amang ito. Hindi sila makalalabas ng buhay sa nasasakupan ninyo. 500 pilak. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakita ng ganoon karaming salapi. Ano bang kasuklam-suklam na ginawa ng mag-amang Lin? Ipinahahayag na ang masamang mamamayan ng lalawigang ito, si Lin Shujen. Lin Aksu. Palihim siyang nakipagsabuatan sa mga pirata ng isla ng Heijin. Nagbalak siyang magkamalang salapi at pumatay. Napakalaki ng kanyang mga kasalanan. Ipinatong sa kanyang ulo ang gantimpalang 500 pilak. Aksu. 500 pilak. Alam na ng hukom ng lalawigan na narito ang talaan. Ngayon, lahat ng tao sa lansangan ay nakamasid sa atin. Parang tinitingnan nila ang isang bunto ng kumikislap na pilak. Sa oras na magpakita tayo, huhulihin tayo agad. Ama! Habang itinataas ng hukom ang gantimpala, lalo lamang niyang ipinakikitang siya ay natatakot. Nangangamba siyang makita ng iba ang talaang iyan. Ngunit paano tayo makararating sa kabisera ng lalawigan? Puro himpila ng bantay sa bawat daan. Puro tagahuli rin naman. Ngayon, hindi man lamang tayo makalabas sa bayang ito. Kahit hindi tayo makalabas, kailangan pa rin nating umalis. Ama! Punitin mo ang mga damit natin. Mas punit, mas mabuti. Aksu! Ano ang ginagawa mo? Ayon sa larawang nasa pabatid, ikaw ay isang malinis ang mukhang mangingisda, at ako na may isang tapat na mangingisda. Mula ngayon, ikaw ay isang matandang ketongin na lumikas dahil sa tagutom. Ako naman ay isang pulubing bingi at pipi. May dumarating. Magtago ka agad. Lintik. Bumubuhos ang ulan na parang binubuksan ang langit. Tiyak na hindi makalalayo ang 2 kriminal na iyon. Hip! Sabi mo, walang pakundangan kung maningil ang hukom ng lalawigan. Bakit ngayon ay handa siyang magbigay ng gantimpalang 500 pilak? Huwag mong itanong ang hindi dapat itanong. Naglabas ng kautusang kamatayan ang hukom ng lalawigan. Kapag nakita ang isang lalaki at isang babae, pagtatagain agad sila ng walang awa.
Kasama ang lahat ng kanilang dala. At susunugin doon mismo hanggang maging abo. Napakalupit naman. Talagang nais niyang putulin pati ang mga ugat. Ngunit, malawak ang masukal na kabundukang ito. Saan natin sila hahanapin? Hindi sila makatatakas. Hinarangan na ang rutang pandagat. Bukas, ang tanging daang patungo sa kabisera ng lalawigan ay ang pasong Kingshi. Pagsikat ng araw, mag-aabang tayo roon at sasalubungin sila. Sandali! Ano ang ingay na iyon? Sino iyon? Lumabas kayo at gumapang. Isang pusang gubat lamang. Sa ganitong masuklam na lugar, pati multo ay umiiwas. Humina na ang ulan. Umalis na tayo. Magdamag tayong magmadali patungo sa pasong Kingshi. Tumigil ka. Ano ang ginagawa mo? Itaas mo ang iyong ulo. Ubo, ubo, ubo. Opisyal na kawal. Maawa po kayo sa akin. Pupunta po ako sa lungsod upang maghanap ng manggagamot. Ito po ang aking anak na babae. Siya po ay bingi at pipi. Kagalang-galang na hukom. Punong-puno ng sugat ang matandang ito. Bilis, paalisin ninyo siya. Baka mahawa tayo sa kanyang karamdaman. Dahan-dahan po. Bakit napakabigat ng inyong mga pasan? Ibaba ninyo. Buksan at siya satin. Kagalang-galang na hukom. Mga pinulot lamang naming sirang gamit at kaunting tuyong pagkain ang nasa loob. Pipi ka ba, ang tapang mo naman. Kapag hindi mo binuksan, ikaw mismo ang kakatayin ko ngayon. Napakamalas naman. Umalis ka, umalis ka. Huwag mong ikalat sa akin ang karamdaman mo. Nakaligtas tayo. Aksu. Talagang nakaligtas tayo. Nakarating na tayo sa tanggapan ng lalawigan. Hindi makapapasok dito ang kamay ng hukom ng distrito. Ligtas na tayo. Ama, magtago ka muna rito. Bibili ako ng 2 mainit na tinapay. Kumain ka hanggang mabusog. Pagkatapos, pumunta tayo sa tanggapan ng hukom. Ama, ano man ang mangyari mamaya, huwag kayong magsasalita. Ako ang sasagot sa lahat ng paratang. Ako mismo ang tatanggap ng lahat ng kasalanan bilang kanyang anak. Anong baliw ang nanggugulo rito? Sino ang naglakas loob na magpukpok ng tambol sa harap ng hukuman? Mga kawal, lumapit kayo. Unahin ninyo ng 20 pamalo bilang babala. Itapon siya palabas. Ako po si Lin Aksuy, isang hamak na mamamayan. Nagsasampa ako ng kaso laban kay Hukom Mong Defa at sa ilan pang kasabwat. Nakipagsabuatan sila sa piratang Siksuduyan. Nilalamon nila ang laman ng mga mamamayan. Tumatanggap sila ng suhol at lumalabag sa batas. Itinuturing nilang walang halaga ang buhay ng mga karaniwang tao. May matibay na katibayan po ako. Nakikiusap ako sa kagalang-galang na hukom na buksan ang paglilitis at mga siwa rito. Kung may isang salitang kasinungalingan man, handa po akong tumanggap ng 1,000 hiwa at 10,000 patalim. Sino ang nagpukpok ng tambol sa harap ng hukuman? Ako po si Lin Aksu. Ako po ay taga-Linhay. Kahit kamatayan pa ang kapalit, ibubunyag ko ang mga krimen ni Hukom Wang. Bawat buwan ay tumatanggap si Hukom Wang ng salaping nakaw mula sa mga pirata. Hinahayaan niyang samsamin ng mga pirata ang mga mamamayan. Nagbibigay pa nga siya ng mga sandata sa mga pirata. Narito po ang katibayan. Narito ang talaan ng mga utang na mismong pinuno ng mga pirata ang sumulat. Marapat po ninyong basahin ito, kagalang-galang na hukom. Talaga bang nangyari ito? Iharap ninyo sa akin. Tingnan nga natin ang talaang ito. Sino ang naglakas loob na hamunin ang langit? Hindi po. Matapang kang maninirang puri sa mga mamamayan. Naglakas loob kang gumawa ng huwad na talaan. Sinisiraan mo ang mga opisyal na itinalaga ng imperyo. Matapang kang maninirang puri sa mga mamamayan. Naglakas loob kang gumawa ng huwad na talaan. Sinisiraan mo ang mga opisyal na itinalaga ng imperyo. Mga kawal, lumapit kayo. Dakpin ninyo ang 2 espiya na nakipagsabuatan sa mga pirata. Makatarungang langit, dinggin ninyo ako. Walang katarungan. Tunay at walang bahid ng kasinungalingan ang talaang iyon. Natagpuan iyon sa lihim na silid ng mga pirata. Buhay ang itinaya naming mag-ama upang matakasan ang isla ng Heijin. Maging malinaw po ang inyong paghatol. Kaya pala ganoon. Malinaw na nakasulat dito ang pagpapadala ng 3,000 pilak kay kagalang-galang na Zhao. Ang kagalang-galang na Zhao na iyon. Ikaw pala iyon. Katulad ka ni Hukom Wang. Pareho kayong nakipagsabuatan sa mga pirata. Napakayabang mo. Naglakas loob kang insultuhin ang kagalang-galang na hukom sa mismong hukuman. Dadagdagan ko ang parusa mo ng 1 antas. Dito kayo. Sugod kayo. Dahan-dahan. Bagamat may sala kayo. Mga nasasakupan pa rin kayo ng ating opisina.
Hindi nais ng opisina na gumamit ng parusa sa inyo. Yamang ayaw ninyong umamin sa sala. Ay ikukulong muna kayo. At lilitisin sa ibang araw. Ginoong Zhao. Natatakot ka na ba? Natakot ka ba sa bawat titik sa talaang ito? At naging panghatol na ng iyong buhay. Dalhin sila palayo. Babae ng Lin. Matandang Lin. Gutom na ba kayo? Mabait nga si Ginoong Zhao. Sinadya pa niyang maghanda ng alak at ulam para tingnan kayo. Ang dilim mo pang magbalot ng lobo sa manok. Nilagyan ng lason ang pagkain. O may kung anong sumpa sa papel na iyon. Talagang matalas ang isip ng babae ng Lin. Sasabi na lang ako ng tuwiran. Sa papel na ito ay nakasulat na ang inyong mag-ama ay pinag-utos ng mga tulisan ng isla ng Heijin. Napekin ang talaan. At layuning dungisan ang pamahalaan. Basta lagyan ninyo rito ng kamay. At lagda. Pangako ko, Ginoong Zhao. Ililigtas ko kayo sa hatol na kamatayan. At papalitan ng pagpapatapon. Iiwan ko sa inyo ang isang buhay na landas. Kilalanin ninyo ang peking talaan. Para maayos at marangal ninyong mawasak ang aklatan ng tala. At idiin ang kasong pakikipagsabuatan sa mga tulisan. Na magiging malinis ang pangalan nila sa dumi ng paratang. Babae. Huwag ninyong inumin ang alak ng parusa kung ayaw ninyo. Napirmahan na. Mabubuhay pa kayo. Kung hindi pipirma, bukas sa tanghali, ihatid kayo sa palengke at pupugutan sa harap ng mga tao. Aksu. Gusto mo ba? Pirmahan na natin. Ayokong makita kang pinugutan. Ama, hindi pwedeng pumirma. Kapag pumirma tayo, aamin tayong mga tulisan. Paano pa nila tayo paliligtasin kung ganoon? Mabuti. Yamang gusto mong mamatay. Kung gayon, tutuparin ko ang hiling mo. Bukas sa 3 ng tanghali. Tingnan ko kung tatagalin ng buto mo ang talim ng aking tabak. Mga ama at mga matanda ng bayan. Mga tulisan at mandarambong sa dagat. Mga salot ng sambayanan. Ngayon, iparirinig ng opisina ang batas sa 2 taksil ng isla ng Heijin na ito. Sabihin sa mga salarin na iyon, na hindi ako kailanman magpapalugit. Nadinig ba ninyo iyon? Ang 2 taong ito ay dumulog para magsumbong. Pugutan agad sila. Mukhang tunay ng mga tulisan sila. Mga kababayan, huwag ninyong hayaang lokohin kayo ng ulupong na opisyal na ito. Hindi kami mga tulisan. Kami ay mga mangingisda ng lalawigan ng Linhai. Ang hukom na ito ay kasabwat ng mga tulisan sa dagat. Kada buwan ay tumatanggap siya ng itim na salapi mula kay Xiduyan. Kapalit ng pagpapaubaya sa pagpaslang at pagnanakaw ng mga tulisan. Naglalakas loob ka pa. Malapit ka nang mamatay, nagsasalita ka pa ng walang saysay. Dito kayo. Takpan ang bibig niya. Taon 3 ng panahon ni Tianqi, 4 na buwan. Ang kordero ng county na si Wang Defa ay tumanggap ng 5,002 pilak. 3,000 pilak ang ipinadala kay kagalang-galang na Hukom Zhao. 6 na buwan. Tumanggap si Hukom Zhao Deyan ng 10 rolyo ng telang su. 1,000 tael na pilak. Bawat salita at pangungusap ay pawang matibay na ebidensya. Mga salitang mapanlinlang na gumugulo sa bayan. Sumapit na ang 2 bahagi ng oras ng tanghali. Ipatupad agad ang hatol. Putulin ninyo ang kanyang ulo. Sa buong buhay ko, makapapayapa na ang aking budhi. Ako ay kumikilos sa ilalim ng lihim na utos ng emperador. Upang siya sa atin ang pamamahala sa 3 lalawigan sa baybayin. Sino ang mga ngahas na humatol ng walang tatakpulang pahintulot ng kagawaran ng katarungan? Ako si Zhao Deyan, mababang opisyal at hukom ng Zhu Prefecture. Hindi ko po alam na lihim na naglilibot ang kagalang-galang na hukom. Hindi ko kayo sinalubong sa malayo, patawad po. Hukom Zhao. Mula pa sa malayo, narinig ko na ang taong ito ay bumibigkas ng talaan ng mga suhol. Anong krimen ang ginawa ng 2 ito? Bakit sila hinahatulan ng pagpugot sa ulo sa lansangan? Sasagutin ko po ang tanong ng kagalang-galang na hukom. Ang 2 ito ay mga kasabwat ng mga pirata sa isla ng Heijin. Balak nilang palsipikahin ang mga talaan at dungisan ang utos ng imperyo. Kaya upang magbigay ng babala sa iba, at mapanatag ang kalooban ng mga mamamayan. Palsipikadong talaan. Kung huwad ang mga ito, nasaan ang mga talaan? Hayaan mong masilayan ko rin upang mabuksan ang aking mga mata. Tingnan natin ang paraan ng pamimeke ng suwail na taong ito. Ipapapatupad sana ng mababang opisyal na ito ang hatol ngayong araw. Upang tuluyang maiwasan ang mga susunod na suliranin. Kagalang-galang na hukom. Nagsisinungaling siya. Hindi man lamang sinunog ang talaan. Nasa loob iyon ng manggas ng kanyang tagapayo sa likuran niya. Nais nilang sarilinin ang ebidensya. Upang pumatay at patahimikin ang mga saksi. Suwail na babae, kung ano-anong walang kabuluhang sinasabi mo. Kagalang-galang na hukom. Huwag ninyong pakinggan ang mga baliw niyang sinasabi. Halughugin ninyo. Kay buti ninyong ama ng bayan. Zhao Deyan.
Imulat mo ang mga mata mong aso at tingnan mong mabuti. Sa puting papel na ito, itim ang mga titik. Sa bawat buwan at araw. Maging kung paano ipinadala ang mga suhol. Nakasulat ang lahat ng malinaw na malinaw. Kagalang-galang na hukom, maawa po kayo. Ang lahat ng ito ay pawang kagagawa ni Wang Defa, ang hukom ng Linhai County. Na umakit at nanlinlang sa akin. Siya ang pumilit sa akin na tumanggap ng mga suhol. Nalito lamang po ako sandali. Kahit nasa bingit na ng kamatayan, nangangahas ka pa ring magdahilan. Bilang pinuno ng buong lalawigan, hindi mo lamang nilipol ang mga pirata. Nakipagsabuatan ka pa sa mga tulisan. At hinayaan mong pahirapan ng mga pirata ang mga mamamayan. Mga kawal ng imperyo, sumunod sa utos. Ibilanggo agad si Zhao Deyan sa kulungang pangkamatayan. Bantayan siya ng mahigpit. Magpadala ng mga kawal upang halughugin ang tanggapan ng Linhai County. Dakpin si Hukom Wang Defa at lahat ng opisyal na sangkot. Dalhin silang lahat sa hukuman upang managot. Mabuting dalaga. Tunay kang matapang at may paninindigan, mabuting dalaga. Sa ngalan ng imperyo. At ng mga mamamayang nagdurusa sa baybayin. Pinasasalamatan ko kayong mag-ama. Kagalang-galang na hukom. Kaming mga karaniwang mamamayan. Sa wakas ay nagkaroon na ng pag-asa upang mabuhay. Diyos ng karagatan. Nakita po ba ninyo? Ang katarungan ng langit ay umiiral pa rin. Sarili naming mga kamay ang gumanti para rito.